Attorney Claire Castro, nabisto si Morales, na nagsisinungaling, mga hindi tagmang sinasabi. Bato to the rescue, hay nako, kailan kaya magbabago ang dalawang kalbong ito, ang sarap pagsalpukin ang dalawang itlog na ta. Sus, Mariesep, kahit hearsay pinapaniwalaan ni Bato, kasama ba sa script ito, magbago na kayo dalawang kalbo kung ayaw nyong sabunutan kayo ng mga Pilipino. Panoorin po natin ang masustansyang paliwanag ni Attorney Claire hanggang dulo. Salamat po. At ang nagpahinto mismo si Asek. Asek Gadapan. So, ang tanong ngayon ni Senator Bato, nakausap mo? Diba? Nakausap daw niya. So, paano ka nga tatalon? Doon pa lang paano kang tatalon na, di ba dapat yung mas katabi niyang posisyon, yung under niya, ang makikipag-usap sa kanya, or yung pinaka-immediate boss mo, ang makikipag-usap sa iyo kung itutuloy o hindi. Correct. Doon manggagaling yung directive. Diba? So, ang sabi nga niya, parang hindi nga daw, sabi nga niya, parang sabi ni Senator Bato, ay Senator Jinggoy. So, ang utos daw ni Asek Kagapan, wag ituloy because yun daw ang utos na Executive Secretary Paquito Ochoa. So, ang tanong niya, paano ka sure na sinabi yan ni Executive Secretary? Sabi niya, sinabi lang po ni Asek. So, sabi niya ni Jinggoy, hearsay yan. Jonathan Morales, about the halt of operation. Why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni Asek Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yun. Bali, nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilaya, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, CES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Naniwala ka? DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung Naniwala sabi ka? niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Correct. Wala kang personal knowledge. Marites yan. Pag ganun. Diba? So, sabi nga niya, ang dami-dami mong nag-name drop ka. At bakit sa kanya de-direkta? Yes. Diba? Yung utos. Sige, mga kayubi, ito ha. So, dahil dito, diba, may issue na naman. Okay? Diba, ganito mga kayubi. Pansinin nyo kung paano sumesegue si Jonathan Morales. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, Sino nagsabi? Si Asek Gadapan po. Teka lang, di ba sabi mo, ang kausap mo ay si Director Francia? Bakit bigla kang nadiretso kay Asek Gadapan? Bilang isang dating ahente, Ginoong Morales, Yes, Your Honor. sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang anti-illegal drug operation, kanina ko ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, sugutin mo direct Yes, sir. yung sagot ko? Kung sino, ha? Huwag sa opisina. Yung kay Director, Nakakausap mo ba yung kay opisina? Director Francia, Your Honor. Pag nakinakausap kita, huwag ka sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, Kanino sir. ka nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay Gadapan. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si Gadapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operation, Your General. Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa iyo siya nagpapaalam? Yun po, Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe.
So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang i-conduct ng mga casing o surveillance o mga anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano yung mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante. Dapat po siya magpaalam sa akin. Para po ipapaalam namin sa aming direktor. Si Gadapan? Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Na lumalabas na bypass mo ang boss mo. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, Sino yan. nagsabi? Si ASEC Gadapan po. Namatay na. Hindi ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato nalaman po. Yung ginagamit mo pa yata yung patay. No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari po nun. Saan niya nakuha yung impormasyon na yun? I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. No problem. Saan mo nakuha yung impormasyon? Where po? did your Kay- superior get the information? Na namatay po. Involved na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay ASEC Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang Nino? ng ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po When was this? after 1 year o matapos yung humigit kumulang 1 taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka Sino po ang ako, nagpatawag sa'yo? si Attorney Serapio, Police Director Pelizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon O nakita nyo kung paano lumihis ng issue itong si ex-PIDEA agent Morales? Mula sa issue ng pagpapahinto di umano ni Executive Secretary Paquito Ochoa nung operasyon, napunta na sa issue nung pinatawag siya sa Malacanang. Di ba? Na iba na ang papupuntahan na usapin. Ay, hindi ko sinisira yung testimony niya, partner. Sabi ko, kung ako ang lawyer, kunyari siya yung kalaban ko. Tapos halimbawa, partner, ikaw yung kliyente ko. Oho. Tapos dinidiin ka ni Jonathan Morales. Kung ako ang lawyer mo, ito ang tanong ko. Kasi hindi ko siya papayagang saan-saan pumuntang issue. Kasi naglabo-labo na talaga. Oo. Hanggang sa Nakakalito na. Nakakalito na kasi Hilong-hilo na. siya yung kumukontrol ng issue. Pag sinabi ko tong issue, kasi nga ganyan. Oo. So ito naman si Senator. Ililihis niya. Tama. Oo. Si Senator Bato, kung ano yung sinabing huli ni... Sumasabay din. Doon siya sumasabay. Oo. Di ba? Katulad nito. Katulad nga po niyan so di ba? Na corner ni Senator Jinggoy na hearsay. Oo. Kasi di niya nakausap si Executive Secretary Segue siya. Pinatawag nga po ako sa Malacanang na hindi siya parte Okay? Sabi niya, para sa kanya. Kasi daw, nagkaroon siya ng revelation before at nasa YouTube yan or internet or what, na nagreklamo na siya before about sa anomalya ng PIDEA na bakit maraming hindi ipinatutuloy na operasyon. Licio Chief during the time of President Aquino. Pelizardo Serapio po. Pelizardo Serapio. Opo. Class 78. Yeah. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon ng humigit kumulang sa 4 na oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyo na yon, kung saan inireport ko, binirip ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin, pati yung mga hindi natuloy o pinigil na mga operasyon ng PIDEA.
Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA? Doon Why? po ako Why? nagtataka doon. Why? Dahil po, noong panahon na yon, nung nagkaroon po ng yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pipigil sa amin na hindi pagtatrabaho. Inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media yan, kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung pong incompetence ng PIDEA, bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kami sa likod ng PIDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin malalaking drug trafficker. Ang pinahuhuli na lamang sa amin piso-piso. Ay ano ang sabi sa akin sa Malacanang? Wala naman. Oo. At dinala lang yata daw sila doon sa pipitsuging huhulihing siguro lang partner kasi kung may issue ka about extortion baka talaga hindi ka dadalhin doon sa malakihan. Diba? Baka lang yun lang Pero partner kasi ganito, ito yung na-check ko mga kayubi. Okay? Ang sabi niya, diba, nagsumbong siya kasi bakit marami daw operasyon na hindi natutuloy. And that's 2013. Yung sinasabi niyang pre-op, it's 2012. So, di ba yung 2012, sabi niya, hindi natuloy. Di ba? Kung hindi natuloy at executive secretary ang nagpahinto, pinatawag ka na sa Malacanang, di ba? Ba't di mo siya sinita? O, ikaw naman nagpapahinto. Executive secretary. Di ba sabi mo, wag ituloy itong Operasyon. Itong kila Bongbong at kay Maricel? Di ba? Pero di niya yun na issue. Tumingin po ako ng news. Okay? Tumingin ako ng news. Ang nasa news lang na nireklamo niya is tungkol sa operation against Chinese. Not supposed to be i-ooperate nila. Doon sa July 2013 na yon, partner, na pumunta siya ng Malacanang, never niya nabanggit si Maricel saka si Bongbong. Diba, kung totoo na parte na ito noong 2012 at nagsusumbong ka na ng pinapahinto at si Executive Secretary pa nagpahinto sa'yo, hindi ba dapat mas inuna mo yan in-news? Bakit? At that time, senador na si Bongbong. At kilalang artista, si Maricel. No. Bakit di mo nabanggit doon sa report mo ng 2013, at that time, nagsusumbong ka na ng alleged anomalies na pinapahinto yung operation? Alam nyo ba? Ayon sa Supreme Court, tama ang naging ruling ng Court of Appeals na di katigan si Morales sa kanyang bintang na si DG Kakdak daw ay isang bias at bigo siyang mabaliktad ang presumption na si DG Kakdak ay regular na nagsasagawa ng kanyang tungkulin. Sinabi rin ng Court of Appeals na yung mga pagsisiwalat ni Morales sa di umanong illegal drug activities ng kanyang mga superiors, pagsasampa ng criminal complaints laban sa kanila, at kahit daw ito ay kapuri-puri, hindi daw ito magiging dahilan para ipawalang sala itong si Jonathan Morales sa kanyang mga kamalian, tulad ng pagpaplanta ng ebidensya. Inamin niya ang pagpaplanta ng ebidensya at ginawa daw niya ito dahil sa takot na siya ay matanggal sa trabaho o mai-assign daw sa malayong lugar. Pero ito daw bintang na ito, sabi ng korte, ay walang ebidensya at pawang bintang lamang. Aba, noon pa pala kilala itong si Jonathan Morales sa pagpaplanta ng ebidensya at sa pagsasabi ng mga kwento ng walang ebidensya. Ayon na rin sa records, May 30, 2010, ito daw si Jonathan Morales
at ibang PIDEA agents ay nagsagawa ng buy-bust operation sa isang kilalang fast food restaurant sa San Fernando City, Pampanga. At nakapag-aresto sila ng 2 Chinese nationals. At nakakuha nga daw di umano ng 200 grams ng Boo. Sumunod na araw, si Morales, bilang arresting officer, ay gumawa ng salaysay patungkol sa kanilang operasyon. Pero makalipas ang 2 taon. Noong siya dapat ay i-cross-examine na, abay naging witness pa siya pabor doon sa akusado. At in open court, sa harapan mismo ng judge, binawi niya ang kanyang mga salaysay. At wala daw talagang naging buy-bust operation. At ang mga ebidensya na kanyang isiniwalat sa korte ay gawa-gawa lamang at planted. At ang sabi pa nga niya, yung ibang kasamahan din daw niya ay gumawa lang daw ng salaysay laban sa Chinese nationals dahil pinilit lamang. Di ba katanggal-tanggal sa trabaho talaga itong si Jonathan Morales? Nagpaplanta ng ebidensya? Gumagawa ng salaysay ng walang katotohanan? Paano natin itong paniniwalaan ngayon? Ang problema kasi, itong sinasabi ko sa yung news, di alam dun sa Senado. Ni-research ko lang ngayon. So, di ba? Yun. Pero kung ito, syempre, pag sinabi na naman to, ba't ganyan-ganyan? Di magsisegue na naman. So, yun lang. Isa sa mga na-discover ko. Di ba? Ay, thank you, Teresa Trindade. Ayan, sa Paris pala siya. Watching from Paris. So, Lord Glenn. Kabatas natin. Ayan. Tapos, partner, ito pa. So, sabi nga niya, parang nagagalit siya or nagtatampo siya. Hindi ko alam kung nagtatampo ba. Basta kino-question niya, partner, na sila daw, siguro, hindi ko alam kung sino yung mga miyembro niya, na nilagay daw din sila doon sa likod. Hindi ko alam kung saan likod, nakalimutan ko saan likod, na kung saan piso-piso lang yung kanilang pwedeng hulihin. Hindi sila sa mga malakihan. Diba? So, bakit? Ba't hindi ka nilagay sa malakihan? May question ba sa'yo? Sa integridad mo? Anong kinukusyon? Although kasi na-dismiss yung extortion, para naging issue yun, partner. Although syempre hindi natin masasabi na totoo yung ibinintang sa kanya kasi na-dismiss. Pero nagkaroon ng issue. Diba? So ito pa sabi niya, so kung nandiyan ka na eh. Nagkaboses ka na, pinatawag ka na. Pagkakataon na yun. Pagkakataon mo na. Ilabas sa media. Ito! Kasi hindi mga simpleng at ordinaryong tao. Mas kilala kaysa sa mga Chinese. Oo. Diba? Bakit hindi lumabas sa media? Samantalang ikaw ang ini-interview. Ikaw yung naglabas eh. Bakit kulang? Bakit hindi mo nabanggit? Siguro kung nabanggit mo pa, isang senador at isang artista, kahit hindi mo pinangalanan, credible ka. Kasi ibig sabihin, nag-i-exist na pala siya as early as 2013. Wala ka nabanggit kasi pinupuntire mo dito, Chinese. Diba? O yan. Mismo nga si Maricel, sinasabi, hindi nga niya alam yung tungkol sa dokumento, partner. Yes, oo. Nagulat na laman na lang daw niya to nung nabasa na nakita niya. Baka hindi siya nanonood ng ibang mga vlogs, partner eh. Diba? So, actually mga kayubi, ang daming pwedeng i-question na nakakasakit na ng ulo kasi naiiba yung issue. Hindi makontrol ni Senator Bato. Or hindi niya kinukontrol, he just let him talk. Kahit anong issue. Diba? Sabi ko nga, itinutumbok na naman niya, partner, yung mandato ng PIDEA na dapat mag-imbestiga na. Sabi ko nga, partner, paano mag-iimbestiga ang isang ahensya kung ikaw mismo wala ka na ibibigay na ebidensya? Para ikaw, pinagbintangan ka lang. O ayan, si Rod. May ano yan eh, may dating dokumento yan, magamit, iimbestigahan nyo. Yun lang. Ganun na ba yun? Hindi pwedeng ganun, partner. Diba? Ikaw mismo na nagbibintang, kayo ang mag-produce ng konkretong ebidensya para kumilos ang gobyerno mo. Kasi nangyayari fishing expedition kayo eh. Ang topic nyo lang dito, PIDEA leaks.
document na sinasabi niyong lumabas. Tapos ang tinutumbok niyo na ngayon, kasi magpa-drug test na siya. Magpa-drug test na siya para wala nang problema. 'Di ba? Parang hindi kasi siya yung issue. 'Di ba? Pati nga sabi ko yung pati 2-minute na paglabas ng result ng drug test na isinagawa ng St. Luke's. Pinasok, partner, na which is not part of the agenda. Pati Diba? yun. Pati yun. At ngayon, papatawag pa yata yung taga St. Luke's. So you provide the evidence para we can work on it. Ganun dapat. Di ba? Yes, Your Honor. Ito, sir, Your Honor, related ito dun sa confidential information na lumabas. Kung yung confidential information, hindi nga nila inintindi. Hindi nila inintindi, Your Honor. Ito pa na nagdudumilat na drug test result na ito talagang hayagan na talagang nanatalangan. Kaninong drug test result yan? Kaninong drug test result? Kay kay President Bongbong Marcos nung siya po ay kandidato pa. Kailan niyang ginawa? 20, nandiyan po yung pecha, Your Honor. Doon sa... So ngayon, tinatanong mo, Tinatanong ko, Your Honor, kung bakit hindi naipatawag ng PIDEA yung drug testing facility na nag-conduct ng drug test na yan. Bakit ipatawag ng PDEA? Meron po silang authority, Your Honor. Kaya nga, bakit na ipatawag? Kasama po rin sa mandato ng PIDEA. Sandali lang, Your Honor. sagot ka. Bakit nila ipatawag? Yes, sir? Bakit nila ipatawag? Mandato po nila yun sa 9165 sa comprehensive Alam ba nila kung anong dapat nilang tanungin? Yes, Your Honor. Alam kung talagang inaalam lamang po nila. Hindi, sandali lang. Alam ba nila? Mahirap i-blame natin yung ahensya na for non-performance na hindi nila alam. Alam ba nila? Your Honor, binanggit ko po yan last hearing. Ay, Binanggit ko po rin hindi yan. naman. Porque binanggit mo, dapat i-provide natin. O, hindi naman sila robot na didiritsong kikilos na walang inhawakan na papel. Ibigay mo, saan na yung papel na yan? Nandun po sa kinuha ng staff niya, Your Honor. Pasirox mo, tapos bigyan mo PDEA. Okay. Which is, Senator Bato, lumalawig ka na. Diba, hindi na yan part. Ang maganda kasi dito, partner, lumabas na rin si Senator Cheese Escudero. So, ito lawyer kasi to, partner. So, sinabi niya, lahat ng wala kang personal knowledge, wala ka dapat na banggitin about that because that's just hearsay evidence.